Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Andito tayo ngayon sa Iloilo Amigo Terrace Hotel. Ito noon, nakalimutan ko yung bagong pangalan niya. Pero former Amigo Terrace Hotel ito. Nag-seminar ako ng sa migrant worker. May claims ako na kinuha. Yung seminar kalahating araw. Yung nirelease lang nila is 10,000 sa sa Balik Pinas Pangkabuhayan. Hindi ako naka-avail ng aking medical assistance dahil hindi namin alam at hindi ko alam. Lately na lang namin nalaman. Ang OWA mismo din ang nagsabi. Kasi after 1 year na, more than 1 year na, naka 1 year na yata ako na naoperahan bago ko nalaman. So, nung nagpunta ako, nag-inquire, hindi na ako pwede. Nag-umpisa na guys ang programa. Sa pamumuno ni Ayan, makinig muna tayo. Itinaguyod ang overseas employment bilang stratehikong hakbang pang-ekonomiya. Kaya't naitatag ang Philippine Overseas Employment Program upang legal na maisaayos at mapangalagaan ang deployment ng mga manggagawang Pilipino. Sa panahon din iyon ay nagsimula ang modernong daluyong ng migranteng Pilipino, partikular sa gitnang silangan, bilang mga construction worker, nurse, inhinyero at domestic helper. Mga unang bayani na nagpakita sa mundo ng sipag, galing at tibay ng mga Pilipino. Mula rito isinilang ang katawagang OCW, o Overseas Contract Workers, na naging simbolo ng sakripisyo at pagmamahal para sa pamilya at bayan. Ipinagdiriwang tuwing Hunyo 7 ang araw ng mga migranting manggagawa bilang paggunita sa Republic Act 8042 na isinabatas matapos ang trahedyang sinapit ni Flor Contemplacion. Isang pangyayaring gumising sa ating pagkilala sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa ibayong dagat. Ang vision ni Blas Opre ay patuloy na isinasakatuparan ng Department of Migrant Workers na nagsisilbing tagapangalaga ng dignidad at karapatan ng OFWs. Sa araw na ito, kinikilala natin ang kanilang sakripisyo at kabayanihan. Mga taong sa bawat padala, panalangin at pasaporte ay buo ang pusong naglilingkod sa pamilya at bayan. Magbayani, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ang itinalagang opisina para pamunuan ang okasyon ngayong umaga, ang Office of the Assistant Secretary, Land-Based OFW Concerns. Kapakanan, kalinga, katuwa. Ito ang mga salitang nagsasalarawan sa diwa ng tunay na paglilingkod ng Office of the Assistant Secretary for Land-Based OFW Concerns o OSLO. Hindi alintana ang araw o oras, ang OSLO ay laging handang makinig, malalay at umaksyon para sa mga OFW at kanilang pamilya. Mula Lunes hanggang Linggo, umulan man o umaraw, ang OSLO ay isang bukas na tahanan para sa lahat ng nangangailangan. Ang lakas ng uslop ay nagmumula sa puso ng serbisyo, sapagkat ang karamihan ng bumubuo nito ay mga dating OFWs o kapamilya ng OFWs na may sariling karanasan ng sakripisyo at pangarap sa ibang bayan. Ang kanilang kabuuang kaalaman, damdamin at malasakit ay nagbibigay ng lalim at katotohanan sa bawat pagtutulong. Ito ay testamento o patunay ng kanilang mahabang panahon ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya't nababansagan ang uslop bilang pulso ng puso sa tahanan ng OFW. Dahil dito, bawat hinaing ay pinapakinggan, bawat kwento ay inuunawa, bawat pangarap ay sinasatuhan. Mula sa pag-aasikaso ng pagsasakatuparan at pagtugon ng agarang tulong, financial, evaluation, mga pangunahing problema ng OFWs, pati na rin sa iba pang mga alalahanin, gaya ng usaping legal, solid claims, at end of service benefits.
hanggang referral sa OFW Hospital o pag-ugnay sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang uslok ay katuwang ng bawat OFW sa panahon ng pangangailangan. Ang bawat yakap ng salita, ang bawat kasal na sabay na isinasambit, at ang bawat desisyong nagmumula sa magsakit, lahat ng ito ay alay gusto. Sa araw ng pangangailangan, sa oras ng pagdadalamhag, sa gitna ng pagsubok, narito ang gusto. Matipag, maasahan, at mapagkalina. Serbisyo Oslo, o Oras Alay, serbisyong lubos, ospitalidad at kompasyon. We will request our guests and our officials to please be seated. Thank you. At this juncture, may we acknowledge our DMW officials. Let us give a round of applause to our Assistant Secretary Vinicio Villegaspe from non-based OFW Concerns. Assistant Secretary Levinson C. Alcantara. Assistant Secretary Violeta D. Iliescas. Assistant Secretary Francis Ron C. De Guzman. Assistant Secretary Jerome T. Pamplina. Assistant Secretary Jerome A. Alcantara. Assistant Secretary Maria Regina Angela C. Gallas. Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Undersecretary Felicitas Q. Bay. Undersecretary Jainal T. Rasul Jr. Administrator of Overseas Workers Welfare Administration, Patricia Yvonne Paunan. And the OIC Secretary, Bernard P. Olalia. And also, we would like to acknowledge the presence of representatives from the Department of Agriculture, Department of Justice, Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development, Pag-ibig Fund, the Philippine Health Insurance Corporation, Department of Labor and Employment, Philippine Pharma Procurement Incorporated, Overseas Workers Welfare Administration, and the Department of Trade and Industry. We also would like to acknowledge our partner government agencies, representatives from Land Bank of the Philippines. May we please have a round of applause, please, to Mario Villafranca, Maria Buen S. De La Torre, Ms. Lorraine Morales, Mr. Vladimir Columbano. And from the PhilHealth, we have Representative Ms. May R. Villa. Sa dagat bundok, sa sining at sa langit mong lugaw, mga nilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng mataw at may tagumpay na nagdilingin, ang bituin at araw ng tayo, ang may magdidilim, lupa ng araw na huwag ating pagsinta, buhay langit sa ligaya ng pag-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Grant us the grace to love our work and to serve our country, to be conscientious without need for praise or adulation, to be friendly and generous to our office mates, and to observe your divine laws, justice and truth in all our transactions. Protect us, Lord, from temptations. Do not let us take advantage of our positions for personal gain and at the expense of others. Let us not enrich ourselves with property and money that rightfully belong to the citizens whom we pledge to serve. And constantly remind us
that honesty is the best policy, that ill-gotten wealth cannot bring us happiness in the end. Grant us strength to set the interests of the community above those of party, the interests of the nation above those of the community, and show us, Lord, how to turn our work into a ministry to our countrymen. And Lord, please bless our country and forever keep us in your peace. Amen. Amen. Buong katabatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayang makadiyos, makakadkasan, makatao at makabansa. Lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kausayan na walang kinikilingan. Mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay maglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isang sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa hikaing matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihanawa ako ng may kapal. Bilang Pilipino, buong pagmamalagi kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilaw ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. P. Olalia para sa kanyang mensahe. Isang magandang araw at umaga po sa ating lahat. Mapipilitan po ako mag-Tagalog kasi ang aking partner, si Admin PY po ay nag-Tagalog. Una, babatingin ko po ang ating pinaka-importante panauhing pandaga ngayong araw na ito. At dahil his oldest national broadsheet, he also served in key government roles, including chairperson of the National Book Development Board and board member of the Clark International Airport Corporation. Sa kanyang mahigit 3 dekada, para lang po, edukasyon at serbisyong pagpubliko sa loob at labas ng bansa, kanyang pinatutuhanan na walang humpay na dedikasyon at kapakanan at karapatan ng mga Pilipinong nasa ibayong dagat. His presence today reflects the national government's deep commitment to honoring our modern-day heroes, mga bagong bayani ng mundo, our overseas Filipino workers, and their invaluable contributions to our country. Mga minamahal naming kababayan, with utmost respect and admiration, the Speaker, the Honorable Secretary
Dante Cli Ang II, Chairperson of the Commission of Filipinos Overseas. Isang maraming salamat for that very kind and very generous introduction. Sa totoo po lang, hindi ko kalaing magbibigay po ako ng keynote. Kakamusta ko lang po sana si Sec Hans. Jerome A. Alcantara. And of course, katabi niyo po ang magandang Regional Director ng BMW Region 6, Ma'am Glenda Aligonza. And of course, ang Chief ng Welfare and Reintegration Services Division of Region 6. Palakpakan po ang aming boss, Sir Joseph Arellano. Together with us is our supervising, si Ma'am Jade, yung maganda dito kanina. Our colleagues, Ma'am Mabel, si Ma'am Jade po, nasa likod, Ma'am Gladys and Ma'am Mabel, and together with Ma'am Angel from Processing Division. And of course, this is not possible without po sa inyo, no? Kung wala po kayo, wala tayong releasing na magagawa. O, palakpakan naman. And before I forgot, our partners po, and Department of Human Settlement and Urban Development, to my colleagues at the DMW, and most especially sa ating mga BPDH, no? Sa pag-reintegrate nyo ganito, sa inyong mga respective communities. So, we hope, nga sa siningat daw, no? Malipayon na kamo sa pag-reintegrate, kaya hindi kamo magabatong sa inyong ginahulat. Ang inyong livelihood assistance. Okay? So, in behalf no, sa ating Secretary Hans Leon J. Kapka, ginatamyag ito muna mo sa Happy Migrant Workers Day, no? Sa sininga at Brown. With that, mayong yes! Palipay ka mo? Yes! Yan! Wala ng energy! Okay, so, to proceed na, no? Kapag medyo nasigonta, tagaan man the Assistant Secretary for Licensing and Adjudication Services and Regional Operations of Department of Migrant Workers to give his inspirational message to all of you. Please, a warm of applause to ASEC Jerome A. Alcantara. Thank you, Cristel. Mahirap yata mag-inspire. Mukhang napagod kayo sa flag ceremony namin. RD, Glenda, wala man sila, pungkom lang kami. Sa mga kasamahan ko sa DMW. At syempre sa mga minamahal natin na mga OFWs, magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Good morning! Yan, napag-almusal yata sila, Hardin, no? Dulce, sir! Maya pa. Okay, magandang umaga po at Dulce, ako po ay nag-alala na magkaroon ng pagkakataon para makasama po kayo ngayong araw na ito. Sa ngalan po ni Lala niyo siya? Hindi. Ay. Okay. Parang question mark. Parang question mark yung yes! Tsaka yung aking undersecretary, yung boss ko sa cluster namin, yung Undersecretary Bernard Ulalia, nais nilang iparating ang kanilang mainit na pagpati sa inyong lahat. Siyempre, balik Pinay, no? So, iisip ko bakit puro babae yung dito. O, walang balik Pinoy. Tama kasi iisip ko, parang inaapi yata kami masyadong palalakihan dito. Tapos nung binasa ko yung program, doon ko na-realize, balik Pinay pala, no? Balik Pinoy. Balik Pinay. Pala puro mga kapabaihan. Huhulaan ko, no? Karamihan po sa inyo ay dating household service worker. Tama po ba? Yes. Meron po bang hindi HSW? Taas ang paa? Sino po sa inyo ang galing sa Middle East? Saudi. Kuwait. Qatar. May Bahrain? Sino po ang galing Hong Kong? Dami din. Dami din. Aba. Ni hao? Ano? Mandarin yan, sir. Ni hao.
Chosan. Yeah, good morning. Kasi Cantonese. Oh, Cantonese, sir. Hindi Mandarin. Kasama na natin yata yung mga taga-Department of Trade and Industry. Kasama po yung mga taga-DTI. Andito sila. Ayun, palakpakan natin yung mga taga-DTI. Department of Science and Technology. Mga po ba? Ayun. Ang babata naman ng mga kasama natin. O matanda na lang talaga ako. Pakiramdam ko ang babata. Department of Tourism. Meron na po. Ayun. Kasi yan inspired ang kanilang mga get-up. Yeah, thank you po. At from the zoo, meron na po tayong kasama. Kami, paparating na yun yung pabahay. Ayan, ano pa lang po, tinatayo yung mga bahay. Pag-ibig, meron na din po. Wala pang pag-ibig. Meron siyang bilin sa amin. Bilin niya, una, tiyakin ninyo na pangangalagaan yung mga OFWs at yung kanilang pamilya. Pangalawa, para magawa niyo yan, lahat kayo ng mga ahensya sa pamahalaan, dapat maglaan kayo ng serbisyo. Kaya hindi lang yung DMW ang nandito ngayon, nandito rin po yung mga kapatid natin na sa ngayon ng pamahalaan. Kasi ang approach natin, kumbaga ang diskarte natin para matulungan yung mga OFWs, isang bansa, whole of government, whole of country approach. Kasi in the past, nakita natin, kung DMW lang, o dati OWA lang, kung POEA lang, kung DOL lang, medyo hindi ganun kalaki yung epekto, hindi ganun kalaki yung impact, hindi ramdam. Kaya ngayon po, yun yung ginagawa natin, no? Meron konting pundo yung DMW, may konting pundo yung OWA, may mga resources and expertise yung mga ibang ahensya. Pinagsasama-sama natin siya para mas malaki po yung maitulong sa ating mga kababayan at mas kumpleto po yung tulong sa inyo. Kasi alam naman natin, no, balik Pinay, balik hanap buhay. Ano yan? Hindi kasya yung gismil. Alam naman natin yan. Talaga. Yung gismil, pag na-disgrasya ka, pang-kuryente mo lang yan sa ilang sa ilang buwan. Hindi siya enough para masustain mo yung business mo. Kaya nag-iipon tayo, nagtitipon-tipon yung mga ahensya ng pamahalaan para lahat sila makapag-contribute. Kung saan sila magaling, kasi hindi ay magaling sa pagninegosyo. Siyempre, yun yung yun yung kanyang core competency. May aambag ngayon para mas buo yung serbisyo na may ibigay at may aambag sa inyo ng ating pamahalaan. Ngayon, simula pa lang po yan, sa June 7, pipirmahan po ng mga ahensya ng pamahalaan yung National Reintegration Network. I-witness po yan ng ating presidente. At yung pagpirma ng National Reintegration Network, hindi lang po yan basta legal na dokumento o kasunduan doon sa mga ahensya ng pamahalaan. Yan po ay isang pangako sa inyo. Na yung matatanggap nyo ngayon, simula pa lang yan. Madadagdagan yan, hindi lang sa pamamagitan ng pondo, madadagdagan yan sa pamamagitan ng pasanayan, sa pamamagitan ng access sa merkado, sa pamamagitan ng access sa iba't ibang mga services ng mga pamahalaan natin. Kaya yun po, yun yung isang pakay din namin, na matiyak na kahit saang antas man ng gobyerno, maging nasa national level ka man, o maging nasa local ka, hanggang barangay, matiyak natin na nagsasama-sama at nagkakaisa yung pamahalaan at iisa yung kanyang palo para lahat tayo mas maging maalwan yung buhay. Dahil narinig nyo kanina doon sa ating national act, doon sa flag ceremony, flag raising ceremony ng Department of Migrant Workers. Ang aming pong vision, hindi po nakikilala kami dahil nagpapasara kami ng recruitment agency, o di kaya nagre-rescue kami ng mga may mga problema mga OFWs, pero hindi lang po yung trabaho ng DMW. Kung susumahin ninyo yung aming vision, to make it simple, ang aming pangarap ay ma-empower yung mga OFWs para kayo ay co-architect sa national development. Babaguhin natin, yun yung personal na adhikain ko rin, yun yung adhikain ng mga kasamahan ko sa departamento. Babaguhin natin yung kwento ng isang OFW. Kasi di ba, nanonood tayo ng soap opera.
Ano yung kwento ng OFW? Diba? Parating yan eh. Malungkot. Kawawa. May problema. Iniiwan ng asawa. Tama, sir. May mga nakaranas ba ng ganun dito? Pag uwi, wala nang pera, wala pang asawa. Double dead. Ay, okay na yung walang asawa eh, no? Bigay walang pera. So, pag yung kwento ng OFW, kwento ng malungkot, kwento ng pagdurusa, kwento ng sakripisyo. Ngayon, dito sa ating Migrant Workers Day, gusto natin, unti-unti baguhin natin yung kwento ng OFW. Gusto natin yung kwento ng OFW, yung OFW na matagumpay. Pagbalik niya sa bansa niya, ano man ang nangyari sa kanya, may tumutulong sa kanya para maging produktibo pa rin siya at makatulong pa rin siya sa kaunlaran ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya. Ang kwento ng OFW, aalis siya ng bansa, handa siya, prepared siya, skilled siya, maayos yung kondisyon ng trabaho niya, na-review natin yung kontrata niya, kilala natin kung sino yung employer niya, handa tayo na may nangyari sa kanya ay matutulungan natin kaagad. Ang gusto natin ng kwento ng OFW, alam niyo yung Korea, hindi ko natapos yung sentence kasi naalala ko. Alam niyo yung Korea, no? Isang generation ago, yung Korea nagpapadala ng mga migrant workers yan. Alam ba yun? Oo, yung mga, may na-deploy ba sa Korea dito? May nagtrabaho sa Korea? No, merong mga Korea. Oo, yung Korea, duro mga after World War II, may buhay na po ba dito ng World War II? Kaya naman siguro, no? Parati Glenda, kayo po na. So, after ng war, during and after the Korean War, yung mga Koreano, lumalabas ng Korea yan. Tatrabaho yan bilang kasambahay, yaya, tatrabaho yan bilang construction worker. Parang tayo rin. Pero in one generation, nabaliktad nila yung kwento ng bansa nila. Yun yung pangarap natin. At nagawa nila yon, gamitin yung skills, yung talento, yung remittances, yung resources ng mga lumabas ng bansa para pagbalik sa kanila, sa kanilang bansa, ay nakatulong para itayo ng maayos ang ekonomiya nila. Yun yung isang gusto natin na maging kwento ng ating OFWs. At simulan natin yung pagsulat ng kwento na yan dito sa araw na to. Okay po ba yun? Okay. Walang power, so, sir. Po, no, ang maaasahan po ninyo, hopefully, ito, yung DMW po, parang bagong ahensya yan, ano, sa pagdinig ninyo. Pangalan ng sir yung na bago. Medyo established na mga agencies na. Actually, ngayon, tinatayo pa lang natin yung mga regional offices natin. Ngayong araw na to, i-inaugurate pa lang natin yung opisina natin dito sa Iloilo. Hopefully, by next year po, masisimulan na rin natin na itayo yung mga provincial na mga offices natin para hindi na kayo masyadong... Oo naman. Meron bang outside of Iloilo? Para hindi masyado kalayo mo sa iban. O yan. Ako hindi, Iloilo. May taga-Aklan? Oo. May Capiz. May Guimaras. Yung taga-Guimaras po ba, baka may dala po kayo na... Mangga. May dala po kayo suliran. Na tumutulong-tulong na rin po ako in the past. Doon po sa NGO ni yung mga Secretary Susan Cruz po. Doon po matagal yung naging karir po. Yan, doon sulakan. Parang ayaw umamon. Parang masyadong maraming problema. Kasi sa DMW po, may kwento ko lang din. Ano? Kami lang yung opisina ng gobyerno. Kami lang yung ahensya ng gobyerno na bukas 24 hours. Kasi hindi siya nag-iinarte ako, nagyayabang na. Kami po, may opisina kami sa 40 posts in 38 countries. So 38 po yung aming opisina all over the world. Lahat po yan, lahat ng mga tao doon, yung labat na yun, nasa isang group chat yan. Nagkakaroon ng isang problema sa isang lugar, alam po namin kaagad yan, kahit anong time zone yan. Bukod po doon, kami po meron din may tayo na 16 na regional offices. So meron kami isang kapatid na ahensya na nagre-reklamo, sinasabi, parati,
nakakaharap daw sila, napapagalitan sila ng mga OFWs. Sabi ko, isipin mo kami, napapagalitan kami kahit saan sa mundo, napapagalitan kami kahit saan sa Pilipinas. Kaya ganun kalaki minsan yung yung hindi mo masasabing burden pero yung glorious burden. Kumbaga, na dinadala ng ahensya natin. Pero, kung gano'n mang kabigat yung problema na yan, kung gano'n mang kabigat yung nakaraang mga araw, napagalitan ka ng boss mo, isip ko na lang, babangon ako sa umaga, ito yung pagkakataon ko sa buhay ko na makapagtayo ng isang bagay na para sa bansa natin. Diba? So kayo rin, ganun yung, kasi kapag sarili lang iniisip din natin, parang papasko na ako bigla. Pag sarili, mahirap yung bumabangon ka lang para sa sarili mo, ika nga ng isang commercial sa kape. Diba? So, pag, para kanino ka bumabangon. Umubura ka ba ng nanay na, kaya ka napapabangon. No, pero yun, may share ako sa inyo na Bible verse na mabuli. Kataon na to, para hindi lang maiahon yung sarili natin, kundi para makatulong sa pamilya natin at sa bayan natin. It might sound trite, parang parang cliche, sinasabi parati. Pero when we open up, pag ganun yung simula ng ating commitment, mas marami po tayong magagawa. Kami po sa Department of Migrant Workers, and I would think lahat po ng mga ahensya na kasama natin ngayon, nakahanda po na umalalay sa inyo. Dahil yun po yung gusto natin, yung ibig sabihin ng full cycle reintegration program. Bago pa lang, ang adhikain natin, bago pa lang kayo magdesisyon na alis yung pagbalik. Unti-unti binubuo natin yan, and hopefully, bago matapos yung termino namin bilang inyong lingkod bayan, naikasana natin yung karamihan sa mga kailangan natin gawin. So yun po, maraming salamat po sa pagkakataon para magbahagi sa inyo. Meron po akong 3 oras para pero isa pong kagalakan para sa akin na makabahagi sa inyo ngayon. At ito'y sinasabi namin, napulot ko ito doon sa aking kalihim kay Secretary Hans Kapda. We always end our messages with OFWs this way. So maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad sa amin na maglingkod sa inyo. Isa pong karangalan na maglingkod sa ating mga bagong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Maraming salamat po. Kami na kayo also give an orientation. Thank you po. Department of Tourism. DTI. Maraming salamat po to our partners at this Tourism. time. Yes, ma'am. Thank you, Director. Thank you, Asset. Thank you, Chief. At this time, we call on the Department of Trade and Industry to present a small discussion about financial awareness and small business management training. So this is our first sa inyong challenge kung saan hindi lang po assistance, financial assistance ang makukuha ninyo. Sana yung kaalaman na gagamitin natin para pang-umpisa. Are you ready? Ready. Yes. Maraming salamat po, Asek. Maraming salamat po, Director. Thank you. Yes. Ang unang mag-success story, nagtukan kita ko yun. Sinamot na po, kasi pala sa kalimutan. Kalimutan. Ilo-ilo lang. Good morning. Ay, may kung sino kapamati maayo, mayroon kami pa panghataw. Ayan. Para hindi ka mo maanahan. Okay, so sino dali ang very Ngayong aga. Wala ka mahahawaw. Mamatsoy. Good morning, everyone.
everyone. Good morning. So, I would like to introduce myself first. No? Ako si Sherlyn Canales, Business Counselor sa Department of Trade and Industry in Iloilo Provincial Office. So, together with me is Ms. Eden Grace Perez, also Business Counselor man. Assigned siya sa May pumahawid man. So, ang atong i-present today is about financial literacy and simple record keeping. May pumahawid man gali. Okay. So for today, meron ka tatlo kang contents. We have the financial planning, credit, and also record keeping or pagpaplano sa aton nga pananalapi. So question, where does your money come from? So diin ba naghalin ang aton nga kwarta? Sa diin? BMW. Sinugtan. Wow, may Sa Sinugtan. With the partners of BMW. To manage your finances, you need to know where your money comes from. So, di ba, balanta ang value sa money, kaya naagani kay di pangabudlayan na ini. So, babalaan natin kung diin pala nagalin ang ating kwarta. So, may ara kita nga cash flow quadrant. So, first, work for somebody else or you are employed ikaw. Ano gani? Nagapangamo. May employer ikaw. So, anong contribution mo na? Imo nga? Skills. And in return, ano gani? Kapatan kita sa? Salary. So, kita ay employed. Next, work for yourself or you are self-employed. So, like for example, ikaw nag-deliver mismo sa imong product and services directly sa imong customer. Like for example, makita na doon sa screen. So si Sir may card. So siya mismo direkta na nagabaligya. Diba? Siya ang may control sa mga prices. Siya ang dapat ang imong kwarta mabato depende sa effort na gihatag mo man sa imong business. So next, you go into business or ikaw isa ka business owner. Diba? So, ang income niya is passive because you hire workers na para mag-ano sa iyong business. So, next, make your money. What do you need money for? So, diin pa malaki ng lanang kwarta. So, diin pa malaki ng lanang kwarta. Para sa business. Sa pagkaon. Sa pagkaon. Allowance. Ano pa get? Bills. Balayaran sa utang. Balayaran sa utang. So, ano pala ang mga gastusan? Niyara kita sa next, ang ating day-to-day items. Ano ba yung mga day-to-day items? Yes, mayara, ma'am. Dali ka buka. Akin ang lanisakan. Para hindi malipatan kag mabudget. Para hindi ka bakal sa labay-labay. Yes, so kapag nagpaplano ka, binibigyan mo ng halaga magkano ang mayroon ka, magkano ang kailangan mo, at kung magkano ang extra na So kung kaya kung matatag ka sa pananalapi, hindi kaya dali ma-apektuhan because you have enough ang savings mo. So make money work for you. Matuto kang mag-save. Like for example, kung magbakal ka sa mall, di ba, tinatanaw na pa ang price tag before tabak yun. Pero kung may financial stability or may financial lang ko, no? So, make your finances personal. Never. So, dapat, kabalot tagang investment ay ang iyong sarili. Kumbaga, health is wealth. Get. Sarili ang puhunan. Yes. Ano na ba ng damo-damo nga? Susin o sa inyo di ang wala utang. Live within your means. Understand that your most important investment in yourself can pay. Utang ay ang paghiram ng anumang bagay, lalo na ang pera. Ito ay like for example, may ara ikaw sari-sari store or convenience store. Ang tapos suki ka na ng example ni Lady Supermart. So sila, mayara ka mo agreement nga, kumbaga, ano lang, ano tawag ni? 6 months, daw manay na isto. Dagko nga goods and services.
So, magamit mo siya sa emergency mo. And, sinasamantala ang mga pagkakataon. And kaginhawaan. Kaginhawaan, din man kung may credit card daw. Kano ka? Swipe lang. Swipe lang. Is ka hindi mo need, kailan namian ka, sige, hala, swipe ka lang na swipe. So, maaaring mahirap tigilan ang mga benta o alok para sa... Okay. So, next presenter would be Miss Eden Grace Pera. Energized na? Okay. So, ang next na topic is ang record keeping for business. Because as we all know, ang assistance nga ni, magamit nyo kit siya para sa start sa inyong business. So, syempre, kung may business na kamo, it's not just about financial management. It's also about record keeping. So, ang question, paano mo mabalaan kung kabalaan ta? Okay? So, ang pag-record ay pagsulat magkano ang natanggap ng iyong negosyo. No? So, kung pila ang nakaton sa iyong negosyo. Like for example, kung ikaw, so later on, may ipakita kung sample nga kung paano mag-record sa mga utang. Then, mabalaan natin kung ano kaya ang transactions na daily. Then, madali matukoy ang takbo ng negosyo kung ang use na million and day. So, ang na ginahambal na kung ga-record kita, mabalaan kung hindi ka ng ending balance. No? Sa aton na record keeping, ang mga ginatawag na word na simple, meaning simple. Okay, sige. So, ari na-define man lang nato ng mga terms. So, hindi kita mag-delve sino. Record keeping, so a systematic listing or recording in chronological order, meaning pasunod na paglista of the transactions or events which have monetary value in the books of accounts. Meaning monetary value or mga money involved are recorded in chronological order. So this means pasunod nga paglista both sa cash receipts, meaning sa nabaton mga but this one, ang money, no, may beginning balance na 10,000, siguro ang 10,000 asang tao. Tao, may naiintindihan man ka mo. Yes. Or siguro we are from the Department of Science and Technology, Regional Office 6. I'd like to ask, sino sa inyo ang familiar sa Department of Science and Technology? Please raise your hand. Aside ko no sa scholarship. To provide central direction, leadership, and coordination of scientific and technological efforts and ensure that the results therefrom are geared and utilized in areas of maximum economic research and development institutes or RDIs. So, scientific and technological service sa Magsaysay Village sa Lapas. So, lapit lang siya.